Ano ba tong ginagawa mo sa sarili mo, Elmo? Galit na tanong ni Elton sa kanya habang nakahiga si Elmo sa sahig kasamang iba't ibang klase ng bote ng alak. Pilit naman na minulat nito ang mga mata niya habang ngumiti ito sa kanya. Bro, nandito ka pala. Ngiting wika niya habang pilit na tumayo. Bigla naman siyang natumba dahil sa kalasingan. Ini siyang nilapitan ni Elton at binuhat ito papasok ng banyo. Nilagay niya ito malapit sa shower at binuksan ito. Shit! Malakas sa sigaw ni Elmo dahil sa lamig. Ang laki mo talagang bobo, Elmo. Malakas sa sigaw ni Elton sa kanya. Kaya galit siyang tinignan ni Elmo. Imbis na gumawa ka ng paraan para bumalik sa iyong asawa at mga anak mo. Pero nagpakalunod ka lang sa alak. Nasa na ba talagang utak mo, Elmo? Sa tingin mo ba, matutulungan ka ng mga alak na yan sa problema mo? Hindi, di ba? Sigaw ni Elton sa kanya habang naririnig niyang malakas na iyak ng kanyang kakambal. Ilang araw na rin nilang hinanap si Elmo at kaya pala hindi nila ito mahanap dahil nasa kabilang bahay lang ito. Hindi rin nila ito makontak dahil sinira nitong phone niya. Naipikit ni Elton ang kanyang mga mata habang naririnig ang iyak ni Elmo. Parang dinudurog ang kanyang dibdib habang naririnig si Elmo. Gusto niyang magtulungan ng kapatid niya pero wala siyang magawa. Ayaw niya rin itong pangunahan. Tinawagan ni Elton ang mga katulong para iligpit ang mga kalat. Tinulungan niya rin si Elmo na magbihis at pinatulog na muna ito. Matapos linisan ng mga katulong ang buong bahay ay sinilip niyang muli si Elmo. Pinaayos na rin ang bahay at pinaglagyan ng maraming pagkain. Ang kanilang ref, bumili rin si Elton ng TV at ilang gamit sa bahay na tinitirhan ng mga pamangkin niya. Huwag niyo siyang hayaan na mag-isa. Bilin niya sa mga katulong. Kailangan din ni Elton ng tulungan si Elmo sa kumpanya niya. Lalo na ngayon. Habang nasa office na si Elton ay si Elmo pa rin ang iniisip niya. Alam niya na kaya sinubukan niya na tawagan si Kate. Anong kailangan mo? Sagot ni Kate sa kanya sa kabilang linya. Pwede ba kitang makausap? Kung tungkol sa kapatid mo, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ano bang gusto mo? Napakunot ang noon ni Kate sa kabilang linya dahil sa kanyang narinig mula kay Elton. Sa tingin mo talaga pera na lang ang katumbas ng lahat, Elton? Wala kayong pinagkaiba ng kapatid mo. Wika ni Kate sa kanya sabay patay ng kanyang tawag. Inis na napatingin si Elton sa phone niya dahil sa ginawang pagbaba ni Kate sa kanyang tawag. Kamusta ng kapatid mo? Nakita mo na ba siya? Tanong ni Gian sa kanya. Yes, Dad. Sagot niya rito habang umupo sa sofa ang kanyang ama. Anak, ikaw na munang bahala sa kapatid mo. Alam mo naman kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Kaya sana, alalayan mo siya. Huwag po kayong mag-alala, Dad. Ako na pong bahala sa kanya. Napangiti si Gian kay Elton. Maaasahan niya talagang anak niya, lalo na sa mga kapatid nito. Ano yan? Turo ni Gian sa isang box na nakalagay sa mesa. Para kay Ali. Sagot ni Elton, kaya napakunot ang noo ni Gian. Kanino galing? Hindi ko alam, Dad. Yan din ang pinapadala sa kanya nung bata pa siya. Wika ni Elton habang tumayo si Gian at binuksan ang box. Napakunot ang noo niya nang makitang mga damit na nakalagay dito. Mukhang isang babae ang nagpapadala sa kanya niyan, Dad. Muling wika ni Elton. Kaya nga, sagot ni Gian sa anak niya habang napatitig sa mga damit. Gabi na nang balikan ni Elton si Elmo sa bahay nito. Ang sabi ng katulong sa kanya ay hindi pa rin daw ito lumalabas sa kanyang kwarto. Magandang gabi po, sir. Pati ng katulong habang tumangulang si Elton dito. Tinungo niya ang silid ni Elmo. Gising ka na pala, bakit hindi ka pa rin tumatayo? Gusto mo na naman ba ng alak? Tanong niya rito habang galit na tumingin si Elmo sa kanya. Gusto mo ba talaga akong patayin? Asik niya sa kakambal niya. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Inis na tumingin si Elmo kay Elton dahil sa sinabi nito sa kanya. Nasa na sila, Mommy? Bakit hinayaan lang nila ako dito? Dahil yun ang gusto mo. Nakalimutan mo yata na pati phone mo sinira mo para hindi ka namin matawagan. Hindi sumagot si Elmo kay Elton at muling humiga. Ayaw mo pa rin bang kumain? Tanong nito habang nilapag niya sa maliit na lamesang isang chocolate cake. Napatingin naman si Elmo dito habang napalunok ng laway. Muli rin niyang naalala ang anak niyang si Ellie. Tsk, hindi ko alam na naging bakla ka na pala. Iling na wika ni Elton kaya agad na pinunasan ni Elmo ang mga luha niya. Hindi ako bakla. Galit na sigaw ni Elmo sa kanya. Kung ganun, bakit iyak ka ng iyak? Alam mo kung ibang taong kaharap mo ngayon, iisipin nila na naging bakla ka na. Hindi mo kasi ako maintindihan.
Alam mo bro, siguro kung ikaw ang nasa katayuan ko ngayon, siguro iiyak ka rin katulad ko. Malabong mangyari yon dahil hindi ako iiyak at magmumukmok na lang sa tabi Elmo. Baka nakalimutan mo na isa tayo sa pinakamayamang angkan sa buong bansa. Kaya wag kang papatalo sa Ashley Kate na yon. Alam ko na matalino ka sa lahat ng bagay, kaya gawin mo na lahat mapatawad ka lang niya. Hindi ganun kadali yun bro. Kilala mo si Kate, hindi siya basta-basta bang magpapatawad. Kasalanan mo rin kung bakit siya naging ganun. Tumayo ka na nga dyan at ayusin mo yung sarili mo. Wika ni Elton sa kanya. Sa dining room na hinintay ni Elton si Elmo, alam niya na susunod ito sa kanya. Kaya pinahanda niyang mga pagkaing paborito nito. Magaling kang makipaglaro, hindi ba? Wika ni Elton sa kanya kaya napakunot ang noon niya. Ganun ang gawin mo para patawarin ka ni Kate. Gusto mo bang lalo pa siyang magalit sa akin? Galit na wika ni Elmo kaya napahalakak si Elton sa kanya. Nang makaalis si Elton ay muling bumalik si Elmo sa silid niya at kinain ito ang cake na dala ng kanyang kapatid. Matapos niya itong kainin ay tinawag niya ang kanyang katulong at pinabili ito ng phone. Pinatawag niya rin ang iba niyang tauhan. Tama si Elton, kailangan ko nang ayusin ang sarili ko. Ngising wika ni Elmo. Humanda ka sa akin Kate dahil sisiguraduhin ko na mapapasakan ka muli. Tinawagan ni Elmo ang abogado niya at binalik kay Kate ang restaurant nito na kanyang pinasara. Balak din niya na bisitahin ang ina ni Kate sa kanila kahit pa alam niya na galit ito sa kanya. Pansin din ni Elmo ang pagbagsak sa katawan niya. Handa na pong lahat sir, wika ng kanyang tauhan. Tara, wika nito kaya agad nang sumunod ang kanyang tauhan sa kanya. Saan nakatira si Kate at ang mga bata? Tanong niya habang nasa loob na sila ng kanyang private plane. Nasa probinsya po sila sir, sa bahay po ng mga magulang niya. Hindi po sir, dahil po kasi sa nangyari sa kanyang ina, tinakwil siya ng kanyang ama. Hindi po kasi sila naniniwala sa kanya na anak niyo pong mga bata. Napakunot ang noon ni Elmo dahil sa kanyang narinig nang makarating sila sa hasyenda. Lalo na si Elmo dahil galit na galit ang ama ni Kate sa kanya. Kung hindi mo kami papapasukin, papatayin ko lahat ng tao dito. Galit na wika ni Elmo sa security guard. Dahil sa takot ay binuksan nito ang gate at pinapasok si Elmo at ang mga tauhan niya. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ng ama ni Kate. Dad, wag mo kong tawaging daddy dahil hindi kita anak. At wala akong anak na kasing sama mo, sigaw nito sa kanya. Alam ko mali ang ginawa ko, kaya nandito ako para humingi ng tawad. Hindi ko maibibigay ang gusto mo, Elmo, kaya mas mabuti pang umalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niyo ako pinapatawad, Dad. Napakuyom ang kamao ng ama ni Kate dahil sa narinig niya mula kay Elmo. Hindi niya akalain na ganito katigas ang ulo nito. 10 milyon kapalit ng pagpapatawad niyo sa akin. Wika ni Elmo habang gulat na napatingin sa kanyang mga magulang ni Kate. Kulang pa rin ba? O baka gusto niyo sunugin ko na lang tong buong asyenda niyo? Elmo! Sigaw ng ina ni Kate sa kanya. Napangiti si Elmo. Mami, hindi ko naman sinasadya na bintangan ng anak niyo. Patawarin niyo na ako. Pangako, ibinigay ko na sa inyo lahat ng gusto niyo. Wika ni Elmo sa kanya. Napahinga ng malalim ang ama ni Kate dahil alam niya na kahit na ano pang gawin nila ay hindi sila mananalo kay Elmo. Kilala nila ugali ng mga bulsur. Alam nila na hindi to basta-bastang kalaban. Pumapayag na kami. Malawak na napangiti si Elmo dahil sa kanyang narinig. Gulat din na napatingin sa kanyang ama ni Kate nang halikan niya ito sa pisngi. At sana mapatawad niyo na rin pong anak ninyo, Daddy, Mommy. Huwag po kayong mag-alala, ibabalik ko kaagad sila dito. Elmo, hindi mo basta-bastang mapapasunod ang anak namin. Wala ba kayong bilib sa akin, Dad? Iting wika ni Elmo habang napailing ama ni Kate sa kanya. Matapos ibigay ni Elmo ang pera sa mga magulang ni Kate ay kaganyang pinuntahan ang kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Nakita niyang 3 batang naglalaro sa labas, kaya kaagad niya itong nilapitan. Pero mabilis na nagtagong mga to sa kanya. Hey, may dala ako sa inyo, wika ni Elmo habang tinaas ang mga paper bag na dala niya. Tumingin naman sila sa dala ni Elmo habang kumikinang ang kanilang mga mata. Elijah, Ellie, Clyde, sigaw ni Kate. Nang makita niya na lalapit na sana ang mga anak niya kay Elmo, mabilis naman silang nagtago sa likod ni Kate. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Kate sa kanya. Dinadalaw ka. Ngiting wika ni Elmo sa kanya kaya lalong napakunot ang noon ni Kate. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Elmo. Kaya umalis ka na. Nailing si Elmo dahil sa sinabi ni Kate sa kanya habang napangiti ito. Talaga? Mabilis na winaksi ni Kate ang kamay ni Elmo nang haplusin niyang kanyang pisngi. Umalis ka na. Madinawi ka ni Kate sa kanya. Aalis lang ako kapag kasama ko ng mga anak ko.
Namilog ang mga mata ni Kate dahil sa kanya narinig mula kay Elmo. Anong isasama? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Kate sa kanya. Mukha ba akong nababaliw? Alam mo na akong ama nila kaya sa ayaw at sa gusto mo. Dadaling ko mga anak ko. Hindi. Hindi mo sila pwedeng dalhin, Elmo. At bakit hindi? Kukunin ko sila sa'yo, Kate, at mas may karapatan ako sa kanila. Isa pa, mas mabibigyan ko sila ng magandang buhay. Tama na, umalis ka na. Galit na wika ni Kate habang dali-dali niyang hinawakan ang mga anak niya at muli ipinasok sa bahay nila. Napangisi naman si Elmo dahil sa ginawa ni Kate. Kita niya sa mga mata nito ang takot. Manmanan niyo sila, wika niya sa kanyang mga tauhan at muling pumasok sa kanyang kotse. Nabili na rin niya ang bahay na katapat sa bahay ni Kate kaya pwede na rin na magstay ang kanyang mga tauhan. Bakit? Sagot niya sa kanyang phone. Nasaan ka? Ano na naman bang kalokohan ang ginagawa mo? Galit na tanong ni Elton sa kanya sa kabilang linya. Bro, huwag kang magalit. Sige ka, baka mas mauna ka pang tumanda sa akin. Ngiting wika ni Elmo. Sagutin mong tanong ko sa'yo, pwede ba? Nandito nga ako sa pamilya ko. Pamilya? Meron ka ba nun? Ulul! Singhal ni Elmo kay Elton, kaya si Elton naman ang napangiti. Kukunin kong mga anak ko sa kanya. Natigilan si Elton dahil sa kanyang narinig. Anong pinagsasabi mo? Basta bro, sabihan mo lang si mami na huwag mangialam. Wika ni Elmo at pinatay ang tawag. Lumabas si Elmo sa kanyang kotse at pumasok sa loob ng bahay na nabili niya. Hindi ito kalakihan at wala rin itong kahit ni isang gamit. Kaya tinawag niya isang tauhan niya at inutusan itong bumili ng ref at iba pang mga gamit. Pinabali niya rin ito ng pagkain para hindi sila labas ng labas. Habang nasa kwarto si Elmo ay nakatingin lang ito sa bahay na kinaroroonan ni Kate at ng mga anak niya. Hindi na rin niya nakikita ang mga bata na lumabas pang muli. Malungkot siyang napatingin sa mga laruan na pinamili niya dahil hindi man lang niya ito naibigay sa kanyang mga anak. Napahinga ng malalim si Elmo habang iniisip ang mga anak niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na nagkaroon sila ng anak ni Kate at naging 3 pa. Sising-sisi pa rin siya sa kanyang sarili dahil sa ginawa niya kay Ellie. Alam niya na takot ito sa kanya. Kinagabihan ay nagmamadali ng niligpit ni Kate ang mga gamit nila. Hindi niya akalain na muli silang babalikan ni Elmo. Ang akala niya hindi na sila guguluhin pa nito dahil nakuha na nitong gusto niya ang mag-divorce sila pero hindi niya akalaing babalik ito at sasabihin na kukunin nito ang kanyang mga anak. Gustuhin man niya na umuwi sa kanila para humingi ng tulong sa mga magulang niya ay wala pa rin siyang mukhang ihaharap sa kanila. Lalo na at siyang sinisisi ng kanyang ama sa nangyari sa kanyang ina noon. Ma'am Ashley Kate, sana naman po tayo pupunta. Tanong sa kanya ni Nida. Ito ang pinagkakatiwalaan niya simula pa noon. Ito rin na nag-alaga sa mga bata sa tuwing wala siya. Hindi ko alam manang, ang totoo pagod na ako. Pagod na ako magtago. Iyak na wika ni Kate sa kanya kaya hindi niya maiwasang maawa dito. Pero bakit kailangan pa nating umalis? Nandito na naman siya manang at kukunin niya ang mga anak ko. Bakit hindi ka po ulit humingi ng tulong kay Ma'am Shaira? Ma'am Ashley Kate, nahiya na ako sa kanya manang. Isa pa wala na akong karapatan pang humingi ng tulong sa kanya dahil tapos na kami ng anak niya. Sagot ni Kate sa kanya habang pinunasan itong mga luha sa kanyang mga mata. Pero alam mo naman po na kahit saan kayo magtago ay matutuntun pa rin nila kayo. Alam mo masyado silang makapangyarihan, Ma'am Ashley Kate. Alam ko, pero bahala naman ang. Wika ni Kate at tahimik na binuhat ang mahimbing na natutulog na si Elijah at Ellie habang si Clyde naman ay binuhat ni Nida. Tahimik silang lumabas ng bahay at dali-dali nang binuksan ang gate. Pero gulat na napatingin si Kate nang biglang lumiwanag ang paligid. Saan nyo na naman balak pumunta? Ngisi na wika ni Elmo sa kanya. Elmo, utal na sambit ni Kate habang papalapit si Elmo sa kanya. Kunin yung mga bata. Utos ni Elmo sa kanya ang mga tauhan. Huwag kayong lumapit sa akin. Ano ba? Sigaw ni Kate kaya nagising ang mga bata at sabay-sabay na umiyak. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo na sila. Malakas na sigaw ni Elmo kaya kagad inagaw ng mga tauhan niyang mga bata na karga ni Kate at Nida. Elmo, ibalik mo sila sa akin. Hayop ka! Malakas na sigaw ni Kate habang nakikita niyang kanyang mga anak na pinasok sa loob ng sasakyan. Kung gusto mo silang makita, madali mo lang kaming mahanap. Isinawika ni Elmo at sumakay sa kotse. Mabilis na tumakbo si Kate at hinabol ang kotse na sinaktan si Elmo at ng kanyang mga anak. Tama na po, Ma'am Ashley. Iyak na wika ni Nida habang niyakap na mahigpit si Kate. Tulala pa rin si Kate habang nakatingin sa mga gamit ng kanyang mga anak.
Bakit hindi na lang po kayo umuwi sa mga magulang niyo, ma'am, at magpatulong sa kanila? Nagangat siya ng mukha habang patuloy pa rin na naglalanda sa mga luha niya sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba, Manang, tutulungan nila ako? Ang alam ko, hindi pa rin nila ako mapapatawad dahil sa ginawa ko ni Elmo sa kanila. Higping sagot niya sa kanya. Wala naman pong magulang na kayang tiisin ng anak, ma'am. Bakit hindi niyo po subukan? Sagot ni Nida sa kanya. Ayaw niyo ba sa mga yan? Tanong ni Elmo sa mga bata dahil nakatitig lang ang mga ito sa mga laruan na pinamili niya. Bigla naman siyang binilata ni Clyde kaya napakunot ang kanyang noo. Gusto mong tamaan? Wika ni Elmo kaya bigla itong nagtago sa likod ng kapatid niyang si Elijah. Umayos kayo. Wika ni Elmo at iniwanan ng mga to. Inis na patingin si Elmo sa labas dahil hindi pa rin dumarating si Kate. Napalingon muli si Elmo sa silid kung nasa ng mga bata nang marinig niyang malakas na ingay. Agad niya itong pinuntahan at gulat na napatingin sa kanila nang buksan niyang pinto. Shit! Malakas sa sigaw niya nang makita ang tatlong anak niya na nagkakarambola na. Tumigil kayo! Malakas sa sigaw ni Elmo pero parang walang narinig ang tatlo. Habang patuloy na nagsusuntukan, inis na nilapitan ni Elmo ang tatlo at tinawat. Pero hindi pa rin ang mga ito nagpapaawat at minsan ay siya pang natatamaan ng mga suntok nila. Ayaw niyo talagang tumigil ha? Galit na sigaw ni Elmo habang kinuha ang sinturon niya. Natigilan naman ng tatlo at mabilis na nagtago. Ang tatapang niyo kanina tapos bigla kayong magtatago? Lumabas kayo! Sigaw niya sa mga to. Pero hindi nila pinakinggan si Elmo. Para kayong hindi magkakapatid, nagbubugbugan kayo? At sumali ka pa talaga sa kanila, Ellie. Alam mo bang babae ka? Wika ni Elmo. Suntok kita eh! Wika ni Ellie kaya napakunot ang noon ni Elmo. Tsk! Mana ka talaga sa nanay mo ha? Wika ni Elmo habang yumuko. Pero agad itong napasigaw ng batuhin ni Elijah ang kanyang mukha ng laruan. Shit! Malakas na napasigaw si Elmo habang nagunahan sa paglabas ng pintong mga bata. Malakas siyang sumigaw pero hindi sila nakikinig sa kanila. Tinungo ng mga batang lagusan sa may likod ng pinto para makarating sila sa kabilang bahay. Minsan na silang dinala ni Kate sa bahay nila ni Elmo kaya alam na nilang daan pabalik sa dati nilang bahay. Nang marating nila ito, ay agad nang binuksan nilang pinto palabas dahil gusto nilang makita ang kanilang ina. Gusto niyo bang sumama sa akin? Ngiting tanong ng isang babae sa kanila habang mabilis silang tumango dito. Hindi niyo pa rin ba sila nakikita? Tanong ni Elmo sa mga tauhan niya. Hindi po sir, hindi rin po sila lumalabas sa gate. Sagot nito sa kanya. Kung gano'n nandito lang sila sa loob ng bahay. Ngiting wika ni Elmo at tinungo ang CCTV room. Galingan niyo magtago ha. Iling na wika niya habang nare-review ang kuha ng CCTV. Pero agad na napakunot ang noon ni Elmo matapos itong makitang ginawa ng mga bata. Paano nila nalaman ang tunnel na yun? Sigaw ni Elmo at kagad na tinawagan ng mga tauhan niya at ang ibang mga katulong. Tinungo nilang kabilang bahay pero wala na doon ang mga bata. Hanapin niyo. Sir, posible po na nakalabas sila dahil bukas pong pinto pati na rin ang gate. Wika ng tauhan ni Elmo. Hanapin yung mga anak ko at huwag kayong babalik hanggat hindi niyo sila nakikita. Galit na sigaw ni Elmo sa kanila. Hindi niya pa rin akalain na may isahan siya ng mga anak niya. Hindi niya rin akalain na gano'n sila katalino. Kunwari pa silang nag-aaway para lang makatakas sa kanya. Kate? Gulat na wika ni Elmo na makita niya si Kate sa sala. Nasaan mga anak ko? Tanong nito sa kanya habang tumingin to sa itaas. Wag mo kong gaguhin, Kate. Galit na wika ni Elmo kaya taka na napatingin si Kate sa kanya. Anong ginagago? Ilabas mo mga anak ko. Hindi na ako tanga. Katulad ng iniisip mo. Ilabas mo sila kung ayaw mo magkagulo tayo. Galit na sigaw ni Elmo sa kanya. Ano ba yung pinagsasabi mo, Elmo? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo dahil nandito ako para sa mga anak ko. Damn it, pwede bang wag mo akong ipasok ulit sa bulsa mo, Kate? Ano ba yung pinagsasabi mo ha? Nasaan bang mga anak ko? May nangyari ba sa kanila? Elmo, sagutin mo ko. Iyak na sigaw ni Kate habang hinawakan ng mahigpit ang kwelyo ni Elmo. Ibig mo sabihin, wala sa yung mga bata? Elmo, ilabas mo mga anak ko. Parang awa mo na. Huwag mo naman tong gawin sa akin, Elmo. Iyak na wika ni Kate at dali-dali na umakyat sa itaas. Sinisigaw niyang pangalan ng kanyang mga anak. Sir, sumama pong mga bata sa isang babae. Napalingon si Elmo sa isa niyang tauhan dahil sa sinabi nito. Isang babae? Opo sir. Sinong babae? Sigaw ni Elmo sa kanya habang umiling ang tauhan niya. Patuloy na umiiyak si Kate dahil hindi niya maiwasang mag-alala sa mga anak niya. Mula noon ay lagi na talaga silang tumatakas kaya mahigpit niya itong pinapabantayan kay Nida
Ngayon ay wala siyang idea kung nasa ng mga anak niya. Wala na rin siyang sapat na pera para ibayad sa dati niyang mga tauhan. Elmo, nakita mo na ba sila? Iyak na wika niya habang sinasalubong si Elmo. Hindi pa rin. Mahinang wika ni Elmo kaya lalong napaiyak si Kate. Kasalanan mo talaga ito, Elmo. Dahil kung hindi mo sana dinala dito mga anak ko, wala sanang mangyayaring masama sa kanila. Dahil sa kasakiman mo, Elmo, napapahamak ang mga anak ko. Hindi ko sinasadyang pagkawala nila, Kate. At alam mo bang mas ikaw ang dapat sisihin sa lahat? Natigilan si Kate dahil sa narinig niya mula kay Elmo. Ako? Ako talaga, Elmo? Oo, dahil kung hindi ka gumawa ng lagusan na yan, hindi mawawalang mga anak natin. Kasalanan mo tong lahat, Ashley, Kate. Tama na yan, wala namang mangyari kung pairalin niyo yung pagsisisihan niyo. Dahil pareho lang naman kayo may kasalanan. Napalingon sila habang nakita si Elton na papalapit sa kanila. Kung binantayan mo ng maayos yung mga anak mo, Elmo, siguro hindi sila mawawala. At ikaw naman, Kate, dapat noon pa lang sinabihan mo ng mga anak mo na wag umalis ng bahay nang walang kasama. Mga bata lang sila, Elton. Mga bata pero nagpapatalo ka sa kanila. Alam mong ilang beses na yung nawalang mga anak mo. Hindi sana sila mawawala kung hindi sila dinala dito ng magaling mong kapatid. Iyak na sigaw ni Kate. Tama na, mas mabuti kung ipaalam natin to kay Mom. Wag, malakas na sigaw ni Kate. Kaya takang napatingin si Elmo sa kanya. Parang awa mo na, Elmo, wag mo sasabihin sa kanya. Dahil kapag nalaman niya, sigurado akong kukunin na niya na tuluyan ang mga anak ko sa akin. Hikbing wika ni Kate. Hindi mangyayari yon, wika ni Elmo habang pinupunasan niya mga luha sa mata ni Kate. Sinisiguro ko sa'yo na hindi makukuha ni Mami ang mga anak natin sa atin. Nagangat si Kate ng kanyang mukha at tumingin to kay Elmo. Bakit anong gagawin mo? Magpapakasal ulit tayo. Mabilis na tinulak ni Kate si Elmo dahil sa kanyang sinabi. Hindi naman napigilan ni Elton ng matawa dahil sa ginawa ni Kate kaya masama siyang tinignan ni Elmo. Seryoso ako, Kate. Alam mo na yun lang ang paraan para hindi kunin ni Mommy Shira ang mga anak natin sa'yo. Sa akin ayos lang dahil pwede ko naman silang makita kung kailan ko gusto. Ikaw ba? Napapikit si Kate sa kanyang mga mata dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya. Hanapin mo munang mga anak ko, Elmo, bago kita pakasalan. Wika ni Kate at pinunasan nito ang kanyang mga luha. Ibig mong sabihin, pumapayag ka? Tuwang tanong ni Elmo habang tinalikuran sila ni Kate. Tuwang-tuwa ka naman, hindi mo pa nga nakikita ang mga anak mo. Wika ni Elton sa kanya. Pero gulat na napatingin si Elton sa kakambal niya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Bro, parang awa mo na. Tulungan mo kong mahanap ang mga anak ko. Iyak na wika ni Elmo, kaya napakunot ang noon ni Elton. Ayos ka lang ba? Kanina lang. Taka na tanong ni Elton habang unti-unti nang lumakas ang paghikbi ni Elmo. Kanina mo pa pala titigilan yan. Ang akala ko pa naman hindi ka naapektuhan sa pagkawala ng mga bata. Iling na wika ni Elton sa kanya. Gago, akong ama nila kaya bakit hindi ako mag-aalala? Wag lang talaga nilang saktan ng mga anak ko, bro. Dahil kapag may nakita akong maliit na galos nila, makakapatay talaga ako. Wika ni Elmo habang napatingin si Elton sa kanya.